Manila, Pilipinas, Pebrero 1, 2026. Pumasok na sa kritikal na yugto ang krisis konstitusyonal sa Pilipinas ngayong Pebrero 1, matapos maglabas ang Korte Suprema o SC ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa pagpapatupad ng resolusyon ng mababang kapulungan ng Kongreso na nagtataguyod ng Constitutional Convention o CONCON. Ang agarang aksyon ng Korte Suprema ay nagpapahinto sa implementasyon ng House Resolution o HR 005 na nagdideklara ng unilateral na pagpupulong para sa layuning amendahan ang 1987 Konstitusyon. Mismong gabi ng Enero 31 nang isinumite ang petisyon at kagyat na rumisponde ang kataas-taasang hukuman sa gitna ng matinding tensyon sa pagitan ng Senado at ng Kamara de Representantes. Nagbigay ang SC ng 15 araw na TRO na epektibong pumipigil sa Department of Budget and Management o DBM na maglabas ng pondo pa sa nakatakdang CONCON plebiscite sa Mayo. Detalye ng krisis. Ang ugat ng krisis ay ang patuloy na pagkakabalaho o deadlock sa interpretasyon ng Article 17, Section 1 ng Konstitusyon na nag-aatas na ang Kongreso ay maaaring mag-amenda ng saligang batas sa pamamagitan ng 3/4 vote of all its members na bumoboto jointly. Iginiit ng pamunuan ng Senado sa pangunguna ni Senate President Ramon Sison na ang pag-iisa ng boto ng mababa at mataas na kapulungan ay lumalaban sa prinsipyo ng bicameralism at humihingi sila ng separate voting para mapanatili ang kapangyarihan ng Senado. Subalit, noong Enero 29, 2026, ipinasa ng mga kongresista ang HR 005 na mayroong 258 na boto. Iginigiit na ang simpleng majority ng lahat ng miyembro ng Kongreso na bumoto ng magkasama ay sapat na. Agad itong tinawag ng Senado na constitutional overreach. Paghina ng ekonomiya at pantawag ni Malacanang. Ang political uncertainty na dala ng krisis ay nagdulot ng agarang epekto sa merkado. Biglang bumagsak ang Philippine Stock Exchange Index o PSEI ng 2.3% sa pagbubukas ng merkado noong Pebrero 1, habang humina ang piso kontra dolyar o PHP 57.85 sa $1. Naglabas naman ng pahayag ang Malacanang sa pamamagitan ni Executive Secretary Luisa Valera na nanawag sa lahat ng sangay ng gobyerno na maging mahinahon at hintayin ang legal na resolusyon. Ang ehekutibo ay sumusunod sa rule of law. Umaasa tayo na ang Korte Suprema ay magbibigay ng kaliwanagan sa saligang tanong ng joint versus separate voting, pahayag ni S.E. Valera sa isang press briefing. Susunod na hakbang. Nakatakdang isagawa ang oral argument sa Korte Suprema sa darating na Pebrero 15. Dito tatalakayin ng mga legal counsel ng Senado, Kamara at mga petisyoner ang legal na batayan ng pagbabago sa konstitusyon. Habang naghihintay ang bansa, nananatiling nakaalerto ang Philippine National Police o PNP, kasunod ng malawakang kilos protesta sa mga pangunahing lansangan ng Maynila na nagpapahayag ng matinding pagtutulo sa proseso ng Chacha na hindi umamon dumaan sa wastong konsultasyon. Patuloy na susubaybayan ng aming ahensya ang mga kaganapan sa loob at labas ng Kongreso.